Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Ha? Ano? Hindi ka magalit sa akin? Narito na nga ang ating pag-aabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Hindi nga inaasahan ni Lynette ang reaksyon dito ni Carlos nang banggitin ni Lynette ang pangalan ni RJ. Dahil wala pa daw isang oras ay hindi natupad itong si Lynette sa kanyang pangako ni Carlos na wag daw babanggitin ang pangalan nito. Subalit dahil sa chocolate ay dito naman naalala ni Lynette itong si RJ noon na binigyan pala siya ng tsokolate. At dito naramdaman ni Carlos ang selos at matinding galit kaya nagawa niya ngang maibalibag itong si Lynette sa higaan. At dito na sinabi ni Carlos kay Lynette kung mahal pa rin ba niya itong si RJ. Subalit paulit-ulit na sinasabi dito ni Lynette kay Carlos na wala na nga daw siyang pagmamahal dito kay RJ, kaya nga ay nagpakasal siya dito kay Carlos dahil siya ang pinili nito. At hindi naman lubos na iniwala itong si Carlos sa lahat ng mga sinasabi dito ni Lynette dahil naramdaman ni Carlos na si RJ pa rin ang laman ng puso dito ni Lynette. At tumagal pa ang kanilang pagtatalo hanggang sa sinabi ni Carlos kay Lynette na kung ibang babae daw ang ipinapangalan niya habang siya ang asawa nito, hindi ba daw magagalit itong si Lynette o masasaktan. Kaya paulit-ulit naman na nagsusorry itong si Lynette at hindi naman ito pinapansin ni Carlos Benitez kaya umalis ito at nagpakalasing sa labas. Samantala wala namang makakausap itong si Lynette kaya nagpa siya itong tawagan itong kanyang anak na si Annalyn. At ipinagtataka ni Annalyn na kung bakit napatawag sa 10 oras ng gabi itong si Lynette. Dapat may honeymoon nga sila dito ni Carlos Benitez at dito naman nagsisinungaling itong si Lynette sa kanyang anak na masaya daw siya dito kay Carlos at walang kaalam-alam itong si Annalyn kung ano ang nararamdaman ngayon ni Lynette at pinaramdam ni Carlos sa kanya na nagalit lang itong si Carlos na nabanggit lang ang pangalan ni RJ at muntik-muntikan na nga masaktan ni Carlos itong si Lynette. At dito na rin niya naramdaman ni Lynette na tila totoo ang mga sinasabi dito ni Giselle at Annalyn na dapat ay kinikilala niya muna itong si Carlos bago pakasalan at wala na nga siyang choice ngayon dahil mag-asawa na nga silang dalawa ni Carlos. At nakauwi na nga itong si Carlos ay sinubukan pa rin na kausapin dito ni Lynette subalit parang bingi at bube itong si Carlos na hindi pinapansin itong si Lynette at diretsahan na sumakyat sa taas. At kinabukasan nga nagtungo na nga itong si Annalyn dito sa bahay ni Carlos at naramdaman ni Annalyn na parang hindi naman daw siya welcome sa bahay ni Carlos dahil sa nangyari kagabi na hindi sila nagiging okay ni Lynette. Kaya pati si Annalyn ay dinadamay dito ni Carlos at yun naman ang hindi kayang tanggapin ni Lynette na kanyang anak ay madadamay dahil sa galit ni Carlos sa kanya. At dito naman na kinausap ulit ni Carlos itong si Lynette na kung makipagkita daw ito kay RJ kinakailangan nandun siya at hindi siya makipagkita nito na wala itong si Carlos at mag-uusap silang dalawa. At nagulat naman itong si Lynette dahil sa mga sinasabi ni Carlos na parang kakaiba na nga ito at naramdaman din ito ni Annalyn na parang unti-unti na lumabas ang tunay na ugali ni Carlos Benitez. Kaya naman si Moira ay nagbago na rin dahil mga chismosa ang kanyang mga doctors kaya pinahugas niya ito ng kotse. Yan po ang ating abangan bukas sa abot kamay na pangarap.